Yan siya mga kapangit. Magandang umaga, kagigising lang natin. And so yun, masama ang panahon dito ngayon mga kapangit sa Palawan. Sobrang lakas ng ulan. And thank you dahil bago nilibing si Ante, hindi siya umulan ng malakas mga kapangit. So yun, basa. Ito tayo sa kabilang bahay. Hingi tayo ng tubig na mainit. Isang banwa. Napakalakas ng ulan. Sakto to mga pangit nga, bawal maligo. So let's go. Hingi tayo ng tubig. Siyempre, magkape muna tayo at magkain. Ayan, paksiw na isda. Napakalakas ng ulan. Yan yung bahay ko. Right, sa kabilang bahay lang ito dito. Tatay ni nga, naghingi tayo ng kamyas. Yan. So yan mga pangit yung ating binili na sap-sap na isda mga pangit. And paksiwin natin ito mga kapit. Sobrang sarap paksiwin to and sariwang-sariwa pa siya. So, yan yung ating kamyas. Hiwa tayo ng sibuyas bawang. Lagyan na natin. The best to mga pangit pang paksiw kasi sariwang-sariwa pa siya. Tapos ang daming kamyas. Solid to. Lakas ng ulan nagbabasa. So yan mga kapit, lagyan natin ng ricado. Sibuyas bawang. Sibuyas bawang mga kapangit. And siyempre, hindi mawawala ang asin. And magic sarap mga kapangit. And siyempre, ano pa nga ba? Lagyan natin ng suka at mantika. So yung mga kapangit, kumulo na ang ating paksiw. Okay, alright. Tignan natin ng konti mga kapit para mas masarap siya. Para maluto din yung pinakailalim na kamyas na nilagay natin. Ayan Mga kapangit, siyempre yun. Magandang umaga po sa inyong lahat ng viewers natin. Good morning po sa lahat ng viewers. Nasaan man ko sa sulok ng mundo mga kapangit. Good morning po. Ayan, siyempre mga kapangit ko, samahan nyo akong mag-breakfast, mag-umagahan mga kapangit. Alas 10 na dito, ay 10:56 na mga kapangit. So, itong umagahan, natin mga kapangit, itong umagahan natin is tanghalian na rin to. And pagkatapos natin mga kapangit mamaya magkain, ganun din gagawin siyempre mga kapangit. And bago ang lahat mga kapangit, kailangan natin pasalamatan yung pagkain na nakahain sa ating harapan ng mga kapangit ko. So, let's pray. God, maraming salamat po sa umaga na to, sa pagising ko na wala akong sakit na nararamdaman. And salamat po sa pagkain na nakahain sa aking harapan. Salamat po sa araw-araw na paggabay niyo, God. Huwag niyo po akong pababayaan sa araw-araw, sa araw-araw na tinatahak ko, sa araw-araw na saan man ako magpunta. Gabayan niyo ako always, God. Salamat sa family ko. Ingatan niyo po sila lagi, God. Sana'y mapatawad mo kami sa lahat ng anumang kasalanan na nagawa ko. And amen. Sabayan niyo po akong mga pangit, sabayan niyo akong magumagahan mga kapangit ko. So, yun. Meron tayong sausawan mga kapangit, and ang araw ngayon mapangit ay Lunes. So yun, medyo nakaka-recover na yung mata natin sa kaiiyak natin ng libing ni auntie ko. So siyempre mga kapit, wala tayong magawa, ganun talagang buhay, lahat talaga tayo napupunta sa ganun. And ako mga kapangit, hindi pa ako ready mamatay mga kapangit. Ang dami ko pang gustong gawin, and marami pa akong gustong tulungan una sa mga family ko, sa kapatid ko mga kapangit. So, kain po tayo. Sarap. Nauna na ako magkape mga kapangit, so kita magkain ng kain. Kasi kanina, habang nagsasarang ako nasa naing mga kapit, nagkakape na ako. Tapos, may duman na isda.
Bumili ako mga kapangit sapsap. Hindi to sa sapsap na lawayan, sapsap sa malaman. Napakasarap. Medyo malaki. Kahit simpleng ulam lang mga kapangit sa umaga. Basta ang importante nakakakain sa umaga mga kapangit. Umagahan, tanghalian. Pero ako mga madalang lang ako kumain ng umaga ngayon. Pag nagluto ako mga kapit ng isda sa umaga talagang ano. Sa mga hindi nakakilala sa kamyas. Ayun. Masarap ano to, masarap pangsigang, paksiw. Pag nakakamyas ka, kahit di ka na magsuka sana, pero mas dapat kumasuka pa rin talaga. Asim. Yan. And sa lahat po ng mga paglibing kay ante ko, kaibigan, pamilya, kamag-anak, sobrang salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nakiramay kay ante ko. Sa lahat ng nakapaglibing. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sip-sipin natin. Alright. Kasi yung pinakamasarap pag nasip-sip ka. Diba? Good. And thank you kay Ate Nining, kay Edgar sa nakapaglibing kay auntie ko. Salamat sa kanila. And kay Queen Bisette, thank you sa siyempre nagpunta sila Queen Bee mga kapangit nung last night. Hindi na naisip nag-video doon. Naisama sila sa video. Nawala na rin sa isip ko. And nung last night mga kapangit, last night ni auntie ko, isa ako sa mga pamangkin na sinama ng mga pinsan ko na magbigay ng message kay auntie ko nung last night niya. So yun, nibigay ako ng message as in maiksi lang pero pasok sa damdamin talaga mga kapatid. And yun talaga yung nararamdaman ko talaga after ko magbigay ng message mga kapangit. Sabi ni Queen Bee, "Uy Jo, padam," sabi niya, "yung isang pinsan mo, ginkwento niya na lahat. Ikaw, saglitan lang." Sabi niya sa akin kasi nga mga kapangit, nanonood kasi sila GR kasi sila Ate Nining sa si Queen Bee, andun kasi sila nabang nagbibigay ako ng message. Kaya yun. Pero naman na mga kapangit yung binigay ko message naman talagang yun talaga yung gusto kong sabihin sa mga taong nakakilala sa kanya. Kasi ang daming mga tao mga kapatid, yung last night sobrang ang daming tao. Ako lang isa na pamangkin na na sinama nila sa nagbigay ng mensahe para kay auntie ko. And yun, auntie, kung saan ka man na ngayon, sana napayapa ka na dyan. Kung nasaan ka na auntie, gabayan mo kami lahat ng mga pamangkin mo, ng mga anak mo dito sa natitira sa mundong ibabaw na ginagalawan namin. Sana lagi mo kaming gabayan kung saan ka man ngayon. And yun, nakasama niya na. And yun mga kapatid, nakasama niya na yung mga mahal niya sa buhay na nauna sila, mama ko, yung mga uncle ko. Sakit isipin ng mga pangit, no? Yung may mawala sa atin na pamilya, lalo na kapag sobrang importante sa atin yung tao, sobrang hirap tanggapin talaga. And si auntie ko kasi sobrang matulungin mga kapangit. Alam mo ba yung tipo na kakainin niya na lang, ibibigay niya pa. Kahit wala na siya mga kapangit, pag may nangutang sa kanya, gagawaan niya ng paraan para lang maibigay siya sa may nangungutang sa kanya. Kaya ngayon lang din namin nalaman mga kapangit nung namatay na siya. Ang dami niyang nilista pa doon sa ospital, bago lang din namin nalaman.
Naglista sa hospital ng mga taong may mga utang sa kanya mga kapatid. Sobra ang lalaki pa ng ang lalaki pa ng mga utang. Kaya yon, yung iba yata pinabarangay na ng mga pinsan ko kasi nga grabe mga kapangit. Ang hirap magbayad. Oh my God, ang kukunat magbayad mga kapangit. Ako na naman kapangit na may utang din naman ako pero may kusa ako magbayad mga kapangit. Kaya yon. Sa mga may utang kay auntie, parang awa nyo na. Magbayad na kayo kasi yung pinag-utangan nyo namatay na hanggang ngayon hindi pa yung nakakabayad. Magbayad na kayo. Para may panggastos yung uncle ko. May panggastos araw-araw. Yun, mga kapangit, yung iba kasi yata binabarangay na ng mga pinsan ko. Kasi ang lalaki ng utang mga kapangit. And sobrang laki ng bili na sa hospital mga kapangit ko. Umabot lang 180 plus 180,000 sobrang mga kapangit yung bili sa hospital. Sobrang laki. Yun yun. Sa awa ng Diyos, tulong-tulong sila mga kapatid. Nakabayad na sila mga kapangit. Yan tayo. Sarap ng umagahan natin. Itong isda na to, get lang sa mga kapangit kalalaki. Ito ang pinakang sarap. Pangpaksiw talaga, the best. Sarap. Sa mga nakakilala dyan sa sa isda ng sap-sap na to, comment down below kung gano'ng kasarap ng isda na to mga kapangit. Sarap, the best. Kain. Hindi pa ako nakaligo mga kapangit. Basa ko sa ulan kanina. Abang umuulan, kuha ko ng kamyas, ng tubig, naglinis-linis dito mga kapangit. And pagka maganda ng panahon, ang dami nating lalaban ng mga kapangit. 3 weeks na akong hindi nakapaglaba. Sarap. So mamaya mga kapangit, siguro mga 1 o'clock, pupunta kami ng Maasin dun sa puntod ni ante ko. Kasama kayo, pisan ko yung anak niya na galing Cebu. Kasi bukas yung anak niya, pauwi na ng Cebu. Kain. And share ko lang to mga sa inyo mga kapangit sa viewers natin. And sa sa paglibing ni ante, kasi yun siya dyan sa nilibing sa Maasin, so medyo nagagulo. Ang gusto kasi namin, kaming mga pamangkin, yung ibang anak niya din, and yung lahat ng kapatid ni ante ko na nabubuhay ngayon, ang gusto kasi sa bayan, doon mismo sa may sa bayan mga kapatid doon sa gustong ilibing ng mga kapatid niya. Siyempre nakapag-decide yung mga anak, yung panganay nila na sa Maasin na talaga, kaya yun medyo hindi nagkasunduan talaga, hindi nagkaintindihan na kasi gusto talaga ng mga auntie ko sa bayan ilibing sa Maasin ang gusto din ng mga anak nila, kaya yun hindi ganun nagkasundo, kaya medyo nagkagulo. Kasi ganun kamahal ang mga auntie ko, yung auntie ko yung namatay. Kasi lahat kasi doon nakalibing sa sa bayan. At si mama ko sa bayan nakalibing doon.
Kaya mas maganda mga kapangit no, habang pero hindi naman ano mga kapatid, hindi naman talaga para sa tao. Yung parang habang nabubuhay ka pa, naka-apply ka na sa ano sa St. Peter mga kapangit kasi kung pag ganun kasi mga kapangit no, parang kapag nag-apply ka na kasi sa ano sa St. Peter, parang ano tawag nito? Parang pinaghahandaan mo na yung ano, pinaghahandaan mo na yung kamatayan mo no, mga kapangit kapag ganun. Pero mga kapatid, realidad talaga natin, ganun talaga, lahat kasi talaga tayo mapupunta doon. Kahit ako mga kapangit, kapag matapos ko lahat ng kailangan kong bayaran, unang-una sa motor ko na yan na hindi ko pa tapos bayaran at ngayon binabayaran ko pa rin. Pagka matapos ko lahat at mga pangit na bayaran ng kailangan nating bayaran, siguro mag-apply na rin ako sa ano sa St. Peter kasi siyempre just in case na hindi ko hinihingi na di ba, parang yun nawala ako kaagad o siyempre wala nang kumbaga yung mga kapatid ko wala na silang iisipin na paggagastusan kasi siyempre di ba nawala na nga tayo kaya habang mas maaga pa mga kapangit ko parang kahit sabihin natin ganun talaga na pinaghahandaan na rin yung kamatayan natin kasi lahat naman talaga pupunta tayo sa ganun no? So yun mga kapangit siguro ako mag-apply na rin siguro ako sa ganun kasi kahit sabihin na natin na hindi ko pa rin tagatanggap na mawala ako agad pero kung hanggang saan lang talaga ibigay ni God sa atin na buhay kailangan tanggapin yun at hindi natin may tatanggihin mga kapangit at hanggang doon lang talaga tayo so yun mga kapangit tapos sa team kumain medyo busog na ako nakailang isda din ako and dami kong kanin na nakain daming ulam pa natira. And sa lahat ng viewers natin mga kapangit, lagi ko pong sasabihin na thank you so much po talaga sa inyong lahat na always na sumusuporta sa akin na nanonood ng vlog. Sa lahat ng bagong subscriber natin, thank you so much po dahil anong tawag nito? Umusad mga kapangit yung ating subscriber. And sa lahat ng viewers natin dyan, thank you so much po. Maliit man o malaki mga kapangit yung viewers ko, laban lang po sa hirap ng buhay habang nabubuhay tayo mga kapangit. Kaya sa mga kapangit ko dyan, and ingat kayo always, lagi tayo mag-pray kay God. And sa natutunan ko mga kapangit, sa nawala yung auntie ko, parang doon ko lang na-realize talaga na na masarap mabuhay sa mundong ibabaw na ginagalawan natin. Kaya sabi nga nila, tayo mismo yung mag-aalaga sa sarili natin kung paano tayo maging matibay, kung paano tayo maging matatag, kung paano tayo maging maging matatag sa buhay, kung paano tayo tumagal dito sa mundo na ginagalawan natin mga kapangit. Kaya diyan sa mga hindi ko naman nila lahat sa lahat ng nagbibisyo diyan, Yossi, Alak, habang hanggat mas maaga pa na bata pa kayo, iwasan nyo na yung number 1 yung pag-Yossi. Dahil yun talaga mga pangit sa karamihan talaga ngayon na inaabot ng 50 ang edad or 50 pataas, talagang hinahatake na ng mga sakit, dinadapuan na kung ano-anong sakit mga kapangit. And sa pagkain din natin, always din tayo mag-iingat sa pagkain natin kasi sa pagkain natin, yun din yung magbibigay sa atin ng kamatayan talaga sa tulang mga pangit. Una-una sa mga karne, sa matataba, yun din yung iwasan natin. Parang hindi tayo nagmumukbang pero mga pangit, pang magmukbang man tayo ng ganun, nakalimit lang tayo and after natin magkain ng ganun, ng magmukbang man tayo ng masasarap, may panguntra tayo agad mga kapangit. And ako, ulitin ko ulit, ayaw ko pa talagang umabot sa kamatay mga kapangit and gusto ko pang makatulong sa mga kapatid ko. So yun mga kapangit ko, malapit yung Burmans natin. Oh my God, ilang days na lang mga kapangit, ilang weeks na lang, Christmas na. Yun mga kapangit ko, sana nag-enjoy kayo sa ating content for today's video mga kapangit kahit na masama yung panahon. So yun mga kapangit ko, thank you for watching. Sa lahat po ng sumusuporta, sa walang sawang sumusuporta, sa hindi pag-skip ng ads, maraming salamat mga kapangit ko. Hindi po ako magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat. Kundi nang dahil sa inyo, wala rin tayo dito sa mundo ng social media mga kapangit ko. Thank you so much and God bless always mga kapangit ko. Shoutout kay Ate Janet, kay Tita Gina, kay Ate Mitch, kay Nix Persupon, kay Charmin, kay Katrina Pim, kay One shoutout po sa inyong lahat and sa family ko dyan. Sa Isabela, ingat po kayo lagi dyan ng Kuya Pads, ingat po kayo lagi. And kay Ate Ims, ingat po kayo dyan sa Manila, always sa family ko.
God bless always po mga kapangit sa ating lahat, sa lahat ng viewers natin. Always po kayong mag-iingat and lagi po tayong mag-pray kay God kahit saan man tayo magpunta. Lagi nating alalahanin si God mga kapangit at yun ang natutunan ko always na mag-pray tayo kay God kasi yun lang yung makaligtas sa atin. So, bye-bye mga kapangit. See you next vlog. I love you so much.